Good morning everyone and welcome sa atong nga programa ang Buhing Kamatuoran 101. So this morning atong pagkapadayon pakisgot ang core elements of disciple making. Wano nga padayon kita mag-reach out, padayon kita magsangyaw sa pulong sa Ginoong Dios ug magdisipulo. So naisgutan nato ni aging mga adlaw ang core elements ang tulo ug karon ang anahabilin pud nga tulo. Una, si Jesus may core element. Number 1, of course, no? And then number 2, intentionality. And then next, number 3, relationships. And then, karong nga buntag, in the book of 2 Timothy 3:16 to 17, ang core elements sa disciple making is the Bible. In 2 Timothy 3:16 to 17, the Word of God is the manual for making disciples. Dili pwede nga sa pag reach out na to, dili ta gagamit og Biblia. Dili pwede nga ang atong ginagamit lahi nga element. So of course no, ang pulong sa Ginoo. And the Bible is living and active. But if we encounter Jesus and learn to form our lives around Him. Munang giingon dia sa pulong sa Ginoo in 2 Timothy 3:16 to 17 nga nagkanayon. All scripture is God's breath and is useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, so that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good action. So that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good action. So, mauna nga ang ato nga core element, the Bible. Dili pwede nga diin mugamit ka og lahi nga mga pamaagi. Munang ang pulong sa Ginoong Dios may mahimong tool para muusab sa ilaha. So, profitable ang pulong sa Ginoo sa pag reach out, pagtudlo, pag-correct, ug bisan man sa pag himo nato sa kaayuhan. Ang Biblia maoy mahimo nato nga sumbanan. So, daw ang mga tao nga atong ginaidolo mapakyas sila, pero ang pulong sa Ginoong Dios dili gid mapakyas. Muna nga dili pwede nga kung naatay gi-disciple unya dili ato siya malid sa pulong sa Ginoong Dios, maabot ang time sa discouragement. Time of discouragement sa iyang kinabuhi, madismaya siya, maglisod na niya sa balik. Muna nga ang Biblia, daw sakit man nun, ay mga time nga sakit man gyud ang pulong sa Ginoo, pero mao kini siya mutabang nato nga mausab kita, himo kitag maayo. Number 5, dili lang si Jesus, dili lang intentionality, dili lang relationship, then dili lang ang Bible. Number 5, the core element of disciple making is journey. There is a traceable, though sometimes disjointed, growth story from the new birth to spiritual parenthood, where the Holy Spirit leads us on a thread and shared formative journey. Colossians chapter 3 verse 1 to 10. Daw na manjoy traceable, nakita na to no nga mga agi, but sometimes disjointed. Usahay pod mawala sila. Growth story from new birth to spiritual parenthood, gikan sa new birth nila to parenthood, mo gina sa expectation no nga maging parent gyud sila. Dili gyud pwede nga ang usa ka disciple taman na siya sa pagkabata mo maging parent gyud siya, makabalo na siya mo reach out, mo sangyaw. In Colossians chapter 3 verse 1 to 10, munang giingon da sa pulong sa Ginoong Dios, therefore if you have been raised with the Messiah, keep focusing on the things that are above, which
where the Messiah is seated at the right hand of God. Keep your minds on things that are above, not on things that are on the earth. As a disciple, we need to focus on Jesus. In Jesus. For you have died, and your life has been safely guarded by the Messiah in God. When the Messiah, who is your life, is revealed, then you too will be revealed with Him in glory. So put to death your worldly impulses, sexual sin, impurity, passion, evil desire, and greed, which is idolatry. It is because of these things that the wrath of God is coming on those who are disobedient. You used to behave like them as you live among them, but now you must also get rid of anger, wrath, malice, slander, obscene speech, and all such sin. Do not lie to one another, for you have stripped off the old nature with its practice, and have clothed yourselves with the new nature, which is being renewed in full knowledge, consistent with the image of the one who is created. So, mao ni siya supposed to be ang disciple. Muni nga dapat dunay changes. Dili pwede nga ma-disciple siya unya wala siya kausaban. Murag dako kayo ng problema. Now, last one is kining multiplication. Dili ang core element di lang si Jesus, intentionality, relationships, mo ni siya ang mga gina-value no, mo ni ang mga elemento sa discipleship. Disciple making si Jesus, of course, then intention gud na to nga i-reach out siya kung naluya na siya. So that is discipleship, that is disciple making. Then relationship, gina-value na to ang relationship bisan og naay mga klase-klase nga mga kasakitan, naay mga accusation sa atoa, or sila pod nadala po sila, nakahimo sila dili maayong istorya against sa imuha as disciple maker. Just continue tungod kay gina-value na to ang relationship. Dili na to ginapalagpas na siya. Ato nang ginapalagpas ang mga dautan, ang mga kanang gitawag nga mga dili maayo nga dili katabang sa ato nga mo grow sila o kita spiritually. Then the Bible mo na siya mga elemento, din the journey. Ang journey na man joy panahon nga diin mawala sila, masipyat, sometimes mga discouragement tungod kay nibalik sila or natintal baka sila. But we are not judgmental on the point of this. Dili ta mahimong judgmental ang ending. Kay si Jesus Christ as He do the ministry, when the Pharisees nagdala sa iya usa ka naaktuhan nga babae nga nangabit, Jesus Christ wala siya nag-condemn sa usa ka tawo nga makasala. Kundi na ingon siya nga lakaw ug ayaw na paghimog sala. So He give the chances. Muna no. So kung gitagaan tag chance sa Ginoong Dios, we will do what is right. And katong mga tawo nga gitagaag chance sa Ginoong Dios, we should be helpful. We should not be condemnable sa ilaha. Mga mo condemn sa ilaha. In number 6, multiplication. Authentic discipleship repeats and multiplies, where the disciple becomes a disciple maker, reproducing a discipleship process. In 2 Timothy 2:2. Muning giingon diya sa pulong sa Ginoong Dios in 2 Timothy chapter 2 verse 2. Muna ingon diya 2 Timothy chapter 2 verse 2. Muning gihisgutan dinhi what you have heard from me through many witnesses entrust to faithful people who will be able to teach others as well. So entrust da ikono ang pulong sa Ginoong Dios. Muna maging parent na sila. Grow na sila. Entrust to people, faithful people who are mature. Kining faithful people, muna sila ang mga spiritually mature who will be able to teach others as well. So, makatudlo na po sila. Muna nga, sa disciple making, discipleship is not biblical without an emphasis on multiplication. Kung naay gahimo og discipleship, muna yung gingon bitaw. Doon mo nang naay mga misinterpretation, I heard many times na mga misinterpretation sa discipleship. Tungod kay lahi ang resulta. But ang result, wala dilain. Dili pagguba sa church, dili pag-divide, dili pag-cause of troubles, but
focus ani is on multiplication. Mumultiply sila, mudaghan sila. Munang tumong nga diin kagustuhan sa Ginoo. But kung ang discipleship gani ginahimo sa uban, ani ko mo en. Kung ang discipleship ginahimo sa uban or ginagamit sa ubang mga lahi og doktrina para pag-grip in, para pagpasulod sa doktrina, then we will fix that. Then dili na mao ang atong discipleship. Angay na siya nga mahunong pod. Ug angay pod na ug mas hinuon yun nato atong part to make disciples aron nga diin ma-save ug ma-rescue ang diin na tugyan sa Ginoong Dios nga mga katawhan diri sa ato. So ato pa rin paaboton nga sila pa ang mohimo ay hapat ta mulihok aron nga ma-rescue sila. Ulahin ang tanan. Muna mo yung tang ulahin jud ang pagmahay. Munang giingon din hiya multiplication. Discipleship is not biblical without an emphasis on multiplication. So, kumusta inyong discipleship karon? Kung dili mo ga-multiply, then dili na discipleship. Daghang salamat. Ginoong Diyos magapanalangin kanato.